and have a good day and positive vibes para sa ating lahat. Meron tayo ritong Xiaomi Mi 7 is Xiaomi 5 Plus model nya, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5. Yung mapindot yung home button. Pakita ko sa inyo kung paano rin siyang baklasin. Then medyo mahirap lang baklasin to dahil matigas. Steel yung kanyang aluminum yung kanyang back cover. Tuloy na natin yung ating video tutorial. Yung first step, syempre gagamit pa rin tayo ng super slim, super thin na metal spudger para mas madali siya. Then yung ating plastic spudger. First step natin to, no? And don't forget nga pala na mag-subscribe sa aking YouTube channel, iBabe6792. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pwede po kayo mag-subscribe. Pakita ko sa inyo to, yung full video tutorial nito para makita nyo kung paano ginagawa. At medyo mahirap lang talaga baklasin yung sa part ng back cover nito, pero yung sa button mas madali lang siyang ayusin. Ingatan lang din niyo yung mga flex or kaya yung power switch at yung volume ribbon, pwede kasi mapunit yan. Slice lang natin ang dahan-dahan. Ano siya, alum siya yung back cover nya, kaya mahihirapan tayong at ayoko rin gamitan ng daliri, baka masugatan tayo. Ito na yung pagbaklas ng Xiaomi Redmi Note 5 or Note Plus, Note 5 Plus. Ito siya, kung bakit hindi siya napipindot dahil yung button nya is wala na siya. Then lalagyan lang din natin ng part dito ng button para mapindot siya. Pakita ko sa inyo para makita niyo yung second part natin to. Then kukuha lang ako ng maliit na scrap, or kaya kung meron kayong mga maliliit na sobrang liit lang talaga para mapagana siya. Check natin to. So pagka sobrang laki, pwedeng tumukod siya or kaya hindi siya mag-bounce. Kaya hanap lang tayo ng katamtaman lang. And paano naman siya ididikit? Kung meron kayong scotch tape or kaya kung meron kayong mas maganda yung ganito, yung glue, or kung meron kayong shoe glue, konting-konti lang talaga yung lagay para dumikit. Then ang ilalagay ko lang sa kanya, konti lang, didikit ko sa kanya, konting-konti. Oops, para hindi siya sumagad, kaya hindi siya dumikit doon sa power button. Ito lang yung ilalagay ko. Ang liit na, nakita nyo na kinuha ko lang sa motherboard, sa parts. Then patutuyuin ko lang yan, hintayin lang natin matuyo yung dual adhesive para yung glue nya, para hindi siya dumikit doon sa power switch. Pakita ko sa inyo kung bakit hindi siya sa mga power button ninyo, no, kung bakit hindi siya tumutukod or kaya hindi na siya nagbabounce. Dahil may mapapansin ninyo yung volume up, volume down button is meron siyang parang maliit na okay pa yung kanya rubber, pero sa power switch nya wala na, yun sa point nya na tumutukod, nagko-connect dun sa power switch. Yung third step natin, last step yung pinali natin, pag disassembly, unahin ko muna tong part ng power switch para hindi siya masira or kaya hindi matanggal. Then clip lang ninyo side, madali lang siya ibalik, at testing natin. One click, gumagana na siya. One click lang natin, ngayon okay na siya. Sa volume nyo okay yun. Sa power button lang nagkaroon ng problema, kaya kung bakit hindi siya ngayon crunchy na rin siya. Ganun lang gagawin din niyo. And don't forget nga, pakipollow yung aking account at yung aking YouTube channel, iBabe6792. Another simple basic tutorial naman tayo yung pinakita ko sa inyo. At don't forget nga pala mag-like and comment
sa ating mga video tutorial at lagadagan. Maraming salamat muli sa lahat ng aking mga subscribers, followers, Repa Peeps, Ka-Vapors, at lalo na sa mga bago nating katambayan at sa mga bago kong followers. Thank you so much.